Ajing, kakausapin sila ni ate. Maghintay ka dito. Huwag kang pupunta kahit saan. Tignan mo. May humahamon ulit sa world's first game. Hindi ba ito ang iniwan kong pagsubok? Walang nakasagot nito sa loob ng 100 taon. Ang world's first game ng Pamilya Lin, walang nakasagot sa loob ng 100 taon. Nabigo na naman. Kung babalik lang ang mga ninuno ng Pamilya Lin, kung hindi, walang makakasagot nito. Mahirap ba ito? Kalinawan ng immortal, namumulaklak ang puno ng bakal. Tatay Mahika ng Timog, ina yung pinakamagaling. Maging una sa nakababatang henerasyon. Pinahahalagahan siya ni VP He. Magaling. Ang kinabukasan ng Pamilya Lin ay nakasalalay sa inyong mga kabataan. Ang pagsubok ng mga ninuno natin ay nalutas na. Ang puno ng bakal ay namumulaklak na talaga. At ang bango. Ang yating tiyon yung problema ito nalutas na ngayong araw. Masyadong malakas ang mahika ng taong ito. Pasa sa pagsubok ng mga ninuno. And then, calling the mahika ng taon ito, settled ng sets mga ninuno. Kung magagamit ko siya, tiyak na mababangon muli ang angkan ng mga Lin. Mabuti, mag-utos ka na. Sa anumang paraan, hanapin ang bihasang ito. Opo. Isang malit na salamang ka lamang. Kaya laki ng pagtataka ninyo. Ashing, huwag kang magsalita ng kalokohan. Lapastangan siya sa ating mga ninuno at hindi karapat-dapat na hawak niya ang Jade Tablet. Iabot mo. Anong ginagawa ninyo? Ama, isang ninuno zanggo nagyaras singyan ng singlin. Ngayon may naglalapastangan sa mga ninuno. Dapat parusahan ng mahigpit. Lolo, malamig ang pangangatawan ni Ashing mula pagkabata. Tanging ang Jade Tablet ng ninuno ang makagagamot sa kanya. Kung wala ang Jade Tablet, mamamatay siya. Di hayaang mamatay siya. Ang Jade Tablet ay mana ng mahika mula sa ninuno. May sakit siya at mamamatay din balang araw. Kailangan nyo ba nating maghintay hanggang mamatay siya bago manaig ang mahika? Ako ang panganay sa angkan ng Lin. Hindi ko pababayaan ang isang may sakit ang humawak ng Jade Tablet ng ninuno. Lolo Ashing, hindi siya mabubuhay nang wala ang Jade Tablet. Pakiusap. Ate, tumayo ka na. Ang walang kamatayang Jade Tablet ay masagisag ng tagapagmana ng angkan. Ang pinakamalakas na salamangkero ang maaaring magsuot nito. Kung gusto mo ito, dapat mo silang talunin. Sige, para kay Ashing, kahit mamatay ako, iproprotect ako ang Jade Tablet. Unang antas, kumuha ng pera mula sa kawali ng mantika. Naku, ang unang antas ngayon ay napakagaling na palabas. Masisiyahan tayo sa pagtatanghal. Magaling pareho sina Linnan at Lin Angqiang. Hindi ko alam kung paano sina Linjing at kapatid niya. Sana makapasa sila sa unang antas. Si Linjing, wala namang lakas para magtanghal. Hindi pa natututo ng salamangka si Linjing. Paano sila naglakas loob makipag-agawan sa pagmamana? Pagsasabihan ko mamaya ang batang yan, namatay na ang ama niya, kailangan niyang ihandog ang kanyang mga pag-aari. Tatay, huwag kang mag-alala, ama. Hindi ko kailanman pahihintulutang ang mga bagay ng angkan namin ay mapunta sa mga dayuhan. Jingjing, mapanganib ang antas na ito. Ingatan mong huwag masaktan.
Magsimula na tayo. Kumukulo na ang mainit na mantika. Mapuputol ang litid at buto. Totoong pagluluto ito. Naaamoy ko na ang bango. Kapag walang lakas, pag isinuot mo ang kamay mo, masisira. Sobra namang pagpapalabis. Hindi ba't adobong baboy na may atsara ito? Kumukulong mantika, kunin ang salapi. Huwag yung mga pinsalawas sa iyong sariling peligro. Kung hindi ka bihasa, magpatalo ka na agad. Talunan ka naman talaga. Kapag wala ng mga kamay, ha 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 hap. Lolo, hayaan niyo pong mauna ako para maiwasan ang mga walang karanasang tao na mapahiya. Sige. Diyos ko, nagpapalitada siya ng kamay sa kawali. Narinig ko na ang panganay na apo ng Lin ang pinakamagaling sa non-style. Di ko'y nakalang ganito kalakas si Lin ang Qiang. Puno ng talento ang angka ng mga Lin. Kahit mga teknikong pambata ay mahuhayag. Malamang magaling yung batang yan. Di ko inasahang ganito kalakas si Lian Qiang. Kang di mo kaya, aminin mo na ang talo. Huwag kang matalo sa laban at maging pilay. Lawson, may mabuting anak ka. Sa pamilya natin, sina Anan at Qiang, lalago ang angka ng mga Lin. Ay, ito ang dapat nating gawin. Di mayabang o padalos-dalos. Ito ang asta ng isang dakilang lalaki. Linjing, ikaw na ang susunod. Talunan, mas mabuting aminin mo ang pagkatalo. Baka sabihang inaapi kita. Bakit ganito ang naging mga apo ko? Jingjing, hobad ay puyesiin na lang tiyuhin mo. Ito ang patakaran ng pamilya. Kang di mo aminin ang talo, lumaban ka na. Naghihintay na ang lahat. Sa kanyang hilaw na kakayahan, matalo siya. Isuko mo na agad ang mina ng Jade Tablet. Lolo, hayaan niyo pong mauna ako. Sanayin muna natin si Jingjing, sige. Nasa laban na si Kuya Nan. Baka ang ilang talunan wala ngang lakas ng loob na lumaban. Jingjing, Mikados, pagtunan mo ang aking teknik. Kailangan sa label na ito ang 13 pagbabagong estilo. Ang ikawalong estilo, ang salitang life formula. Oh, puting pilak na kamay. Pilak na kamay. Hahaha. Kuya, malakas na ba si Naner ngayon? Haha, walang kwenta ito. Kung makakapagsanay sa gintong kamay na sinabi ng ninuno, baka sakaling kayanin niyang makuha ang mana ng angkan. Bla, parang bata. Ano ang pilak na kamay? Tansong kamay lang ang alam ni Lin ang Qiang. Nasunog siya ng mainit na mantika. Higit pa rito may pilak at gintong kamay. Pilak na panghuhuli ni Linnan kaya siya ang pinakamalakas sa timog. Eh, yung gintong kamay? Maalamat na teknik yon. Wala pang nakabisado maliban sa mga ninuno ng angkang Lin. Linjing, gusto mo pa bang makipaglaban? Oo. Kung gayon, magmadali ka. Huwag mong sayangin ang oras. Sayang. Adit, nagtagumpay talaga siya. Ashing, nagtagumpay si ate. Ate, kaya mo yan. Ito, kalokohan. Mga tao ng angkang din. Pangkaraniwan at masama ang ugali. Pero itong si ate na to, may pagmamahal sa pamilya si ate.
Sabi nila mediocre lang si Linjing, salat siya sa kakayahan. Di ko inasahang may lakas siya. Kuya, eto. Natatakot si Naner na mapahiya tayo. Kaya niya ito itinuro sa kanya. Tiyak na di niya malalampasan ang ikalawang pagsubok. Bla, galing lang yan kay Kuya Nan. Anong ipinagmamalaki mo? Ikalawang pagsubok, putulin ang kamay gamit ang palakol. Paghihiwa ng kamay gamit ang palakol, ito na ang pinakahihintay. Pagputol ng kamay gamit ang palakol. Hindi ba't ito ay pagsasaktan ng sarili? Isang trick lang ito. Ang putol na kamay ay sumasayaw at maaring ikabit muli ng walang sira. Ang antas na ito ipakikita ko ng maayos resulta ng taon kong pagsasanay. Oy! Tingnan ninyong mabuti ang lahat. Halika! Sige na. Halika! Shower, bumalik ka agad. Sa murang edad ay kaya mo na to, talagang kahanga-hanga. Opo, Lolo. Kung wala kang lakas, aminin mong talo ka na. Huwag mong hintaying mabalda ang katawan mo. Kuya, mabilis ang pagunlad ni Qianger. Malaki ang naitulong mo. Nako, kuya. Sobra ang pagpapahalaga mo sa akin. Tatlong antas ang axe hand technique. Lakad, talon at lipad. Tingnan mo si Qianger, hirap pa sa paglalakad. Kailangan pang magsanay. Kailangan talaga niyang magsanay pa. Qianger, ipagpatuloy mo ang galing. Opo, Lolo. Naiintindihan mo na ba, talo? Ate, huwag kang matakot. Jingjing, pagmasdan mong mabuti. Ang antas na ito? Nanner, mag-focus ka sa laro. Opo, hintay. Magaling ang batang ito. Magaling. Talagang kahanga-hanga siya. Yang panangatlong henerasyon nag-angkan Lin, para siyang Diyos. Makatatalon pa si Nanner. Kahit kami ayaw ng tumalon. Walang anuman yan. Kung maisasagawa niya ng perpekto ang Difu Broken Hand, maaari siyang lumipad. Malayo pa si Nanner diyan. Naner, sa'yo ipapasa ang angkanlin. Ipispetilaso ang matagat sa mong simulain. Timadinang nahardan sa ringardan narin kan. Opo, Lolo. Lin Jing, hindi pa huli ang pag-amin ng pagkatalo. Hindi. Kahit may maliit na pagkakataon man, sisikapin kong makamit. Akin ang Jade Tablet. Hayaan niyong ako ang gumawa. Wala kang magagawa, kulang na kulang. Dapat kang mag-aral ng mabuti. Balang araw, patutunayan ko sa kanila sa katotohanan na makakamtan din ang karangalan ng mga ninuno. Naku, bakit hindi ninyo ako pagkatiwalaan?
Ano ba ang inaantay mo? Kung takot kang makipagkompetensya, umamin ka na. Lumabas ka na at isauli ang Jade Tablet. Huday ikaw may gananggap, singayin kindiwan. Huwag kang mamatay dito na ikakahiya ng angkan. Walang kwenta ang unang linya ng angkan, Lin. Ni walang lakas ng loob na putulin ang kamay. Ang tatag ng mga ninuno natin. Isang galaw lang pinatay ang demonyo. Paano naging ganito ang isang inapo? Linjing, hihinto ka na ba sa pagpapahiya? Gusto mo bang maging katatawanan ng angkan? Gamitin ang Longxian Yuyuan at sumibat ng libu-libong milya. Isang sakitin. At nagtuturo pa ng magic? Pakinggan niyo nga. Tama siya. Pakinggan niyo ito. Sakitin na nga hindi pa marunong ng magic. Kung pumalpak ka at mamatay, huwag mo kaming sisihin. Ha ha ha. Ashing. Iba ito sa paraan ni Kuya Nan. Ngayon, makinig kayo sa akin. Tumahimik ka. Ang magic ay hindi laro. Kung magsasalita ka pa ng walang saysay, lumayas ka dito. Ha? Mahilig magbasa si Ashing bata pa lang. Baka nakita niya sa libro. Hindi niya ako sasaktan. Susubukan ko. Ang galing yung technique na ito. Dumidikit sa areang gecko. Ginamit ang kamay bilang palakol. Lumilipad ito. Bakit hindi ko naisip yon? Gumagalaw, mabilis. Nagtagumpay talaga siya. Paano ito nangyari? Kaya niyang lumipad. Yung kamay ay kayang lumipad at manakit. Mukhang mas malakas pa siya kay Linnan. Makalipas ang 100 taon bumalik ang teknikang ito. Linjing, saan mo ito natutunan? Si Asi na ito. Lolo, hindi naman siya ganun kagaling. Hindi nga niya ako kayang talunin. Swerte lang talaga siya. Tiyak sinuwerte lang siya. Nagkataon lang na tama si Linxing. Paano sila nagkaswerteng ganyan? Nagtagumpay si ate. Naipanatili ni ate ang Jade Tablet. Kuya, humanap tayo ng paraan. Sa angkan namin ang Ancestral Jade Tablet, kailangan nilang isauli ang Jade Tablet. Lolo, nagtagumpay ako sa paligsahan. Akin na ba ang Ancestral Jade Talisman? Hindi, Ama. Kaya niyang gawin ang axe-breaking hand. Swerte lang talaga siya. Hindi siya karapat-dapat magmay-ari nito. Hindi niya deserve ang Ancestral Jade Tablet. Ama, babae si Linjing. Kapag nag-asawa siya, madadala niya ang Ancestral Jade Tablet sa ibang pamilya. Oh, Ama, ang Ancestral Jade Tablet na ito, taglay ang pamana ng angkan natin, hindi dapat mapunta sa iba. Kunin na natin ang Ancestral Jade Tablet. Ang banal-banal mo. Dahil lang patay na ang tatay ko, gusto mo kaming ipahamak. Walang hiya ka? Pangas ka, tigil na. Kung gusto mo ang Ancestral Jade Tablet, kailangan mong patunayan ang kakayahan mo. Huwag mo akong sisihin. Kaya na po ni pangalagaan ng pamilya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung malalampasan mo ang ikatlong pagsubok, mapapasayo ang Immortal Jade Card. Kung hindi, isauli mo ang Jade Tablet. Linjing, kung duwag ka, umamin ka na lang. Lumayas ka sa angkan natin. Sige, lalaban ako. Kaya pala lupasay ang angka nila. Hindi naman seryoso sa mahika, puro awayan at pang-aapi lang alam. Hindi katakat ang ganyan ang estado nila. Linjing, tayo lang dalawa sa 3rd level. Hinahamon kita? Ako... Ate, ako na ang gagawa para sa'yo. Ashing, lakas ang basehan ng laban. Swerteng-swerte lang ako. Ano pang inaantala mo? Gusto mo ba talagang makipaglaban? Sige, gagawin ko. sige, 3rd level na. Ang telekinesis ay minanang kasanayan at basehan ng pagdiriwang ng kapanganakan ng diwata. Ang mananalo ang may saning talawa pamana ng iyang kalin. Sige, simulan na natin. Ashing, Ate, okay lang.
Huwag hawakan ang kahon o kandado. Ang makakakuha ng Jade card ang panalo. Aray. Anxiang, Pasensya na. Gusto ko lang manalo. Wala akong ibang iniisip. Hindi siya ganong malakas. Hindi ko kasalanan. Aroy, kaya mo pa bang makipaglaban? Walang hiya. Okay lang, Ashing. Kaya ko pa. Mas mabuting sumuko ka na. Hindi mo ako kayang talunin. Ikaw. Jingjing, huwag ka nang sumali. Kuya Nan, kaya ko. Tingnan natin ang gagawin mo. Ako na. Hoy, Mga lalaking ganid ng bubuli sa batang babae at kamag-anak niyo pa. Wala na ba kayong hiya? ano? Talunan ka na? Ikaw naman ngayon, maliit na talunan. Pag natalo ko itong hayop na ito, tayo ang panalo, di ba? Bastos na bata, ako pa ang matatalo? Panaginip mo yan. Apo niya ako. Kung hayop ako, ano naman siya? Ikaw. Tama na. Mahiga hindi kailan na bidong maras na kakasoy. Kailangan mong magsanay mula pagkabata. Wala kang talento at mahina pa ang pangangatawan. Ni hindi mo kayang pantayan si Angkiang, pati si Linjing ay mas magaling pa sa'yo. Nais kong labanan siya. Lolo, papatunayan ko ulit. Kapag natalo namin ang hayop na ito, tayo ang mananalo? Paano mo nakakausap ng ganyan ng lolo mo? Kung mananalo ka, iinom ko ang mainit na mantika. Kanina. Ha! Huwag kang humanap ng gulo. Pero kung matalo ka, tatalunan ka at tatakbo na parang aso. Sige. Titingnan natin. Paano mo ako patataluning parang aso? Ashing, Ate, magtiwala ka sa akin. Kung gusto mong mamatay, ipagpapadiyos na kita. Ling, Malit na trick lang yan. basagin. Bakit hindi ko siya malapitan? Diwata ng Yauchi. Asing siya, ha. Ito ay Dumating na ang lahat ng Diyos. Kuya, umakyat ka na sa langit. Pakiusap, diwata ng Yauchi. Lahat ng mga immortal ay dumating na. Pangalawang kuya, umakyat ka na sa langit. Gusto mo pang magpatuloy? Hindi ko aasikasuhin kung mawala ulo mo. Anong ginagawa mo? Bilisan mo! Huwag kang magsalita. Zhu Xiangyang. 2 lugar ng mga lin ang kinainan mo. Hindi pa kita napapatawad. Ano anong kapal mo naguluhin ang angkan naming lin? Anong nangyayari? Si Xu Xiangyang ng North School. Matagal na niyang gustong makuha ang Jade Plate ng mga Lin. Ginong Shu. May mahalagang usapin ang angkan namin ngayon. Wala kaming tinatanggap na bisita. Umuwi na kayo. Nabalitaan kong maghahalal muli ng tagapagmana ang mga Lin. Narito kami ng pamilyang Su para maging saksi. Laging magkalaban ng mga Lin at Shu. Bakit kayo makikialam sa usaping pampamilya ng mga Lin? Dahil namatay si Ginoong Lin. Para supilin ang mga Lin. Ginoong Lin, may handog akong espesyal para sa inyo. Dalhin dito. Xu Xiangyang, ikaw?
Inutusan kita na maghanda ng 2 babae. Putang ina, 2 paper figures ang inihanda mo para sa akin? Kanino ka bumubulyaw? Oh, hahaha. Master Lin, paumanin po. Mga mangmang ang mga tauhan ko. Bakit hindi nyo muna itago? Magagamit nyo rin naman agad yun, di ba? Ikaw. Si Master Shu pala ay mapaglaro. Master Lin, huwag po kayong magalit. Ngayong patay na si Elder Lin, ang mga natirang walang kwenta, hindi kayang pangalagaan ang angka ng Lin. Maiinis lang kayo sa kanila. Mas mabuti pang mamatay ka na lang agad. Gago ka? Gusto mong mamatay? Master Shu, maayos ang aming angkan. Gago, papatayin muna kita. Ming Cheng. Tiyuhin. Master Lin, balita ko'y napakatalino ng panganay mong apo. Narito ang mga kasama ko para hamunin siya. Sa harap ng maraming tao, hindi niyo ako tatanggihan, di ba? Kung gusto mong mapahiya, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng mga Lin. Oy! Sige na. Xiang'er. Xiang'er? Nasaan si Xiang'er? Baka yung ginawa niya kanina? Lolo, ama. Siyang bakit ka nagpapaikot-ikot? Hindi ko alam ang nangyayari. Bigla akong nagpakita sa labas. Sarado ang bunganga mo? Hamon ka ba? Ang pamilyang Lin ay hindi kailanman takot. Mabot, dahil ito'y paligsahan, kailangan ng premyo. Kung matalo ako, lahat ng mana ng pamilyang Shu ay mapapasa pamilyang Lin. Ngunit kung ako ang manalo, ang jade plaque ng pamilyang Lin ay akin. Payag ba kayo? Ginoong Li, ha. Ama. Paano kung hindi natin sila talunin? Duwag ka. Anat mamangazin no is matalino. Bilang mga inapo, hindi tayo mga duwag. Mabait si Ginoong Lin. Magsimula na tayo. Magaling. Karangalang masaksiyan ang sinaunang mahika. Ang labanan ng Timog at Hilagang Eskwela. Sulit na sulit ito. Matagal nang hidwaan ang Hilaga at Timog. Ngayon makikita na kung sino ang mas veterano. Sundin natin ang tuntunin ng ating ninuno. Ang hidwa ang Hilaga Timog. 3 tao bawat panig. Ang huling nakatayo ang mananalo. Lolo? Nasugatan ang kamay ni Jingjing. Kulang pa tayo ng 1 tao. Gago ka? Mukhang wala tayong choice kundi. Lolo, hindi mo papayagan tong walang kwentang batang sumali, di ba? Hahad lang siya kay Nan at Chiang. Ha. Ang inyong angkang Lin ang puno ng Southern Faction. Dakila ang inyong mga ninuno. Pero kayong mga kabataan, di makabuo ng 3 tao. Eto na lang, pahiramin namin kayo ng isa. Hihihi. Tay, kung talagang walang paraan, mas okay pa ang kahit sino kaysa sa kanya. Yuching Diwata. Dumating na ang lahat ng Diyos. Asing, ikaw na. Pag nanalo ka, mapapasayo ang Jade Token ng ating ninuno. Ashing, kaya mo yan? Lising, pansarado lang ang pwesto mo. Bantayan mong mabuti mamaya. Huwag mong ipahiya ang angka naming Lin. Guro Lin, ang angka ninyong Lin puno ng talento. Hahaha. Isang may sakit pa ang inilagay ninyo? Hahaha, may sakit nga talaga. Marunong ka ba ng mahika? Kaya mo bang sumabak? Ha? Inisnab niya ako. Ayoko nun. Tigilan mo ang kalokohan. Reserba lang yan. Ako at si Kuya Nan, kaya namin kayong 3. Guro Lin, magsimula na tayo. Ang saya-saya pala dito. Alright. Presidente He, bakit kayo nandito? Pagpili ng tagapagmana ng Timugang Mahika. Siyempre nandito ako para manood. Pinisa singalanan ng pambansang samahan ng Mahika. May dalang espesyal na regalo. Pangalan ng inyong ninunong Lin. Ticket sa pandaigdigang paligsahan ng Mahika.
Nag-iisa lang sa buong Hangcheng. Dahil maglalaban kayo, ang magwawagi ang makakatanggap nitong tiket. Kakatawan sa Hangcheng sa buong mundo, lalaban sa mga dayuhang salamangkero. Kung makuha natin ang ticket, di ba't magkakaroon sina ng tsansa na makipagpaligsahan sa mga internasyonal na maestro? Tayuhang salamangka. Mga bagay na di dapat ipakita sa entablado. Hindi mapapantayan ng tunay na mahika. Presidente He, mapupo kayo. Nanchang, dapat manalo kayo ngayon. Mr. Meng, kayo po muna. Mga mumurahing trick lang. Nagpapanggap na magaling. Ikaw si Meng Zilong. Magaling ba talaga siya? Meng Zilong. Direktang lahi siya ng pamilyang Meng. Ay tinaraw ko niya lahat ng batang alagad sa hilagang paaralan. Nasa 3 pwesto. Pangatlo lang pala. Kayang mag-imbita ni Xu Xiangyang ng ganyang eksperto. Pangatlo lang naman. Kung ako ang lalaban, siguradong panalo ako sa unang pwesto. Sige na. Ikaw muna. Pag ako ang nauna, baka wala ka ng lakas ng loob na sumabay. Dilat ang mga mata't panooring mabuti. Palit. Palit. Yan lang ang kayang gawin ng pamilyang Lin. Isang kahangyaman. Natalo si Lin Anqiang. Sige! Xiang. Sarili mong kalokohan ang sumira sa'yo. Eto, yun lang ba ang lakas ng Angkan Lin sa Timog? Nakakabagot. Tumatalo na si Ginoong Lin. Ikaw... Aminin nating natalo si Anqiang. Ako na ang bahala. Naner. Natalo na si Anqiang. Walang kwenta rin si Lin Xing. Ikaw lang ang pag-asa ng angkan nating Lin. Tay! Alam ko, ikaw ang Prike Tay na apo ng Angkan Lin. Sana hindi mo ako biguin. Pakiusap. Kayang buhayin ng Angkan Lin ang papel na figura. Sakto, may kakaibang kakayahan ako. Gumawa ng sundalo mula sa beans. Kahanga-hanga ang salamangka ni Meng Zilong. Umaasa siya sa trick na ito para makapasok sa top 3 ng sekta sa Hilaga. Tay. Hindi ko inasahan na may ganong talento sa North Sect. Nasa peligro ang angkan naming Lin. Ito ba ang ginintuang kamay? Hindi niya dinungisan ang pangalan natin. Naner, mabuti, ha ha ha. Karapat dapat si Linan bilang panganay na apo ng Angkan Lin. Madali niyang binuwag ang kakaibang salamangka ni Meng Zilong. May pag-asa kang bata. Ito ay kakakiba ng kakayahan na pinagsama-sama ko. Ginamitan ng 8 taon. At ginawa pa ako ng 8 taong paghihirap. Hindi ko inasahang masisira mo ito ngayon. Natalo ako. Hampyang ang pangatlo sa Hilaga ay walang kwenta. Pampainit lang kanina. Ito na ang tunay na palabas. King Zhou Yunjinghong, maaari po bang makahingi ng payo?
ang pamilyang yun sa Xingzhou. Malakas ba talaga sila? Magic show ng Qingzhou Long Show. Ang pamilyang yun na may 1,000 taong legasya. Boss Chu, kayang-kaya mo palang makakuha ng eksperto mula sa pamilyang yun. Si Yun Jinghong na ito #1 sa Northern School Pampito sa National Magic Competition. Uno sa Northern Style, Pampito sa buong bansa. Paano mananalo si Kuya Nan? Ganun ba? Ito ang ikawalong klasikong trick ang Zhuangzhou panaginip ng paru-paro. Hanjiu Stu, hindi ito kayang matutuhan ng marami. Pero nagawa niyang matatuhan. Lahat tayo dito, wala yatang makakasolve nito. Paano mananalo si Kuya Nan? Bakit hindi ko makontrol ang katawan ko? Paano ito lulutasin? Bakit hindi ito masolve? Ang pangangunay na, apo ng pamilyang Lin. Ikatlong teknikong lihim ng Lin, Eagle Strike. Hindi dapat ito mawala, di ba? Panaginip lang ba yun? Malulutas ito sa pamamagitan ng food chain law. Lusutan ng trick. Magaling! Walang kwenta ito. Ang ganda ng pagkasira sa Zhuangzhou trick. Karapat-dapat kay Linnan ang titulong henyo. Binabati ang puno ng pamilyang Lin. Uy gawa, pues bagong talento na naman ang pamilyang Lin. Hindi ko inakalang masisira mo ang aking Zhuangzhou trick. Ako'y nagpapatalo. Yung una sa Northern Style Pampito sa bansa, lahat talo kay Kuya Nan. Shushang yang ganyang kaliit na tricks manghahamon ka? Pamilyang Lin. Bakit nagmamadali ka? Nasa akin pa ang huling baraha. Hindi ko pa nagagamit. Master Song, salamat sa pagtulong. Sa huling laban, ayaw kong mabuhay sila. Master Song. Sinong Master Song? Yung unang dalawa, marami ring titulo, pero natalo pa rin kay Kuya Nan. Mas mabuti pang bumili ka na ng tiket at umuwi na sa probinsya. May tinatago ka ba? Wala. Hindi karaniwan ang taong ito. Pamilyar ang pakiramdam ko sa kanya. Sino siya? Paano niya ito ginawa? May kakaiba siyang kakayahan. Nan, mag-ingat ka. Mga bata, pagmasdan ninyong mabuti. Maring chinito na ang tanging pagkakataon na masaksihan, ang pinakamagaling na salamangka. Matanda ka na ang yabang mo. Ano ang nangyayari? Hindi ko pa ito nakita dati. Sino siya? Hindi. Imposible ito. Nawaindaig ng Arian. Paano lumitaw ang kabayo? Anong klaseng mahika ito? Paano ito malulutas? Biglang lumitaw ang kabayong pawis dugo. Walang nakapaghula. Eto. Kanina tayo, Dima. Nakita ko na ito dati. Marami ng mataas na trick, pero bago sa akin ang ganitong mahika. Kahit lahat ng nandito, pati na sa buong mundo, iilan lang ang makakalutas nito. Bongga questions. Chua sa ni maalabatin na rubiyang pawis dugo. Arakabas kinasakyan ninyo ba? Magpapatalo ako. Sakyan ang kabayong pawis dugo. Sino ang kaya? Di ko mabisto ang trick na ito. Kuya Nan? Kuya Nan, ayos ka lang ba? Lolo, tatay. Walang kwentang tao ako. Naner, kumapit ka. Hindi pwedeng matalo ang pamilya Lin. Napakahalaga ng sagradong jade tablet ng mga ninuno. Kapag nawala yun, wawakasan ang lahi nating mga Lin. Ba't ka agad sumuko? Ha, simula pa lang ito. Puro mga walang silbi ang angka ninyong Lin. Kahit ang panganay ninyong apo ay isang malaking talunan din. Ginoong Lin,
Yamang natalo na ang mga Lin, sundin na lang ang usapan. Ang Jade token ng inyong mga ninuno ay sa akin na. Sang-ayon ba kayo? Ha? Ano ba yung naiisip ko? Bata pa lang yan. Hindi ko inakalang ang lahi naming Lin ang magiging dahilan ng aming pagbagsak. Pero gusto kong malaman kanino talaga natalo ang mga Lin. Sige, ipapaalam ko sa inyo kung paano kayo natalo. Ha. Kinongsong. Song Yunxiao. Kaya pala, magaling pala sa mahikang pandaraya. Ikaw pala ang ikawit sa mundo. Zhang Yunxiao berhasil sa Decay Bersong. Shushangyak. Nakakuha ka pa ng ganitong eksperto. Talagang hinandugan mo kami. Ang pagkatalo kay Ginoong Song ay tanggap na namin. Naku? Tatay, hindi pwedeng sumuko. Meron pa tayong paraan. Buhay ng mga Lin ang Immortal Ancestor Jade Tablet. Hindi natin ito maibibigay. Hindi talaga. Lolo. Oy. Hindi pa ako nakakalaro. Sino? Sino pa? Oy, isa ka lang may sakit na bata sa angkan ng Lin. Ilang salamang kang alam mo. Napakabasikong trick. Ang lakas ng loob mong magpasikat. Lin Nashing, kailangan ng talino sa salamangka at mga taon ng pagsasanay. Hindi ito madadaan sa pagmamayabang lang. Umuwi ka na agad. Tumahimik ka. Sabi ni President He na imposibleng malutas tong trick. Anong kalokohan pinagsasabi mo dito? Kahihiyan ka. Ashing, mas magaling si Song Yunxiao sa atin. Huwag kang matigas ang ulo. Lin Xing. Kaya mo ba talaga to? Tatay, talaga bang papayag kang siya ang lumutas? Tumahimik ka. Sa tingin ko may pag-asa siya. Base sa rules, talo si Linnan. Lulutasin ko to. Pwede ba yan? Kung gustong-gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Pagbibigyan kita. Oy! Ang tapang mo. Lupsing siyan, pakiusap. Narito na si Lai Fengxian. Magandang kabayo. Natanggap ko ito na ako si Lai Fengxian. Nalutas na. Nalutas na. Hala, nagawa ko. Anong klaseng salamangka ginamit niya? Naloko tayong lahat. Siya ang tunay na salamangkero. Sabi ko kay Acing kakayanin niya. Hindi. Nabuksan nga niya. Mahikang damo sa kabayo ni Song Yunxiao. Talagang walang palya ang hula niya. May talino talaga siya. Nakakabilib, itasabesan ba kahasuward. Kaya pang basagin ang salamangka ni Master Song, ang kanang linpuno ng mga natetanging bihasa. Ang simpleng mahika ay puno pala ng diskarte. Isang teknik 10 diskarte. Pilit niyang binuksan ang damot kabayo kong mahika. Sa ganyang kakayahan at teknik, walang katapat sa buong mundo. Ay saan nanggaling ang henyong ito sa angkan ninyo? Ibigay niyo na ang anting-anting. At umalis kayo. Ikaw lang ang pangwalo sa mundo. Pangkaraniwan ka lang. Yun lang, huwag ninyong pakialaman ang Jade ng aming angkan. Umalis kayo sa Hangcheng. Binigyan lang kayo ni Master Song ng pagkakataon. Kung totoong labanan, wala kayong pag-asa. Anong ibig niyong sabihin? Gusto niyong mandaya? Master Lin, hindi patas ang paligsahan. Ayaw niyong mapahiya harap ng mga tao na tinalo lang kayo ni Master Su? Hindi ba? Kung ayaw niyong tumigil, papaniwalain ko kayong matalo. Tingnan natin kung paano ka manalo. Ashing. Ang katunggali ay si Song Yunxiao na ika-8 sa mundo. Kung gagamitin niya ang buong lakas niya, tayo. Name niya kalban ni Song Yunxiao ba yung pangurniting eksperto sa mundo. Wala kang laban sa kanya. Tatay, humingi tayo ng bagong petsa. Magsasama rin tayo ng mga ekspertong ipusta ang lahat sa kanya. Masyadong mapanganib. Yung mga dalubhasang eksperto, sino ang pwede nating yayain?
Eto. Asing, nasa iyo ang kinabukasan ng angkanli. Mananalo kaya si Linsing sa huli? Imposible. Ika-8 si Song Yun Xiao sa buong mundo. Resulta yan ng mga tunay na labanan. Paano makakalaban yung may sakit? Sa tingin ko mananalo si Linsing. Nahabasag niya ang teknik ni Song Yun Xiao na paggapaang ng kabayo. Akala ko si Lubo mismo ang bumaba. Patunay yan ng kanyang galing. Ha! Master Song, mag-ingat ka sa susunod. Mabuti. Ha ha ha. Patakarapat-dapat kang maging kalaban ko. Hindi masasyang ang pagsubok mo. Sa harap ko, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Magsimula na tayo. Marami na akong nakitang henyo. Pero na ngayon, sasabihin ko sa iyo, kahit henyo, daig mo pa ang aking tarangkahan. Dwight Kahal na walang kawing. Ano? Walang kapares? 100 gin na bakal na bilog. Kayang magmahika ng 800 katyeng pabigat. Kahanga-hanga ang 800 catching bitbit. Pinakamalakas na niya ito. Sino ang mananalo? Kaya ng pamilya siya kumuha ng ganitong dalubhasa. Makasan, malalagot ang angkanlin ngayon. Ano ang ginagawa niya? Eto ba? Gaya ng inaasahan kay Master Song, ang mahika niya ay parang diwata. Kanang Sir Watchabeles ang paglubog ng kalawakan. Ito. Sa kasaysayan ng sinaunang mahika, nasa top 10 sa lahat ng panahon. Maliban na lang kung mabuhay ang mga ninuno Lin, walang mananalo. Ito at siyang paglubog ng kalawakan. Wala na tayong pag-asa. Karangalan ang mapanood si Master Song. Sayang lang at mahina ang kalaban. Ikaw na ang sumunod. Panlaro ng bata. Kahiyahiyang ipakita yan. Hindi mo napanood ng maayos ang selebrasyon ng kaarawan ng mga diwata. Ngayon, panoorin mong mabuti. Pakiusap ang diwatang galing, Yaochi. Parehong galaw lang iyon. Dumating na ang mga immortal. Dumating na ang mga diwata. Huy! Pakiusap, Ginoong Shu. Umakyat sa langit. Anong klaseng salamangka ito? Nakapagpasayaw pa ng mga engkantada. Ang galing ni Linsing. Malakas siya, marunong magbalat kayo. Nalinlang pa tayo. Paano may taong kayang gumawa ng ganitong mahika? Ito'y mahikang malapantay siyang nobela. Pangarap itong matutunan ng mga henyo. Napakaraming mahika ang nasaksihan ko. Tanging ang ninuno ng angkanlin noong nakaraang siglo ang nakagagawa nito. Isa rin ang napakagandang kawangs ko ay sa Wilson. Hindi ko inakalang sa araw na ito, masasaksihan ko sa isang bata. Ginoong Lin, pambihira ang brochure, abay, sparang na pritsa niyo ko. Ganun pala. Ginamit na niya ito noon. Para itaboy ang kapatid niyang panganay. Yun ang mga tagak na hayop ng ating ninuno. At muntik na mapugot ulo ko. Ashing, huwag mong alalahanin si Xu Xiangyang. Hindi ko kukunin ang ulo niya. Ano ba ang ginagawa mo? Ano nang kalokohan to? Pangatlo sa Northern School? King Zhou Yunjiang, ika-8 sa buong mundo. Mga master ba kayong lahat? Hindi nyo pa kayang talunin ng isang bata. Ano pa ang silbi ninyo? Mga walang kwenta. Mga walang silbi kayong lahat.
Handa asyutong tulungan ang inyong pamilyang Shu. Lahat ay dahil sa pagmamakaawa mo. Di ko sinabing siguradong mananalo ako. Di ko inasahang may ganitong henyo sa pamilyang Lin sa Timog. Laging may mas magaling sa'yo. At laging may mas nakakataas pa. Mukhang mas mabuting umuwi na lang ako at mag-aral pa ng mahika. Paalam! Di ko inakala matatalo ako sa isang bata. Ang pamilyang Lin. Paalam. Hoy, huwag kang aalis. Nasayang ang pera ko. Mga sinungaling kayong lahat. Master Shu, ayon sa tuntunin, dapat mo bang ituruan kami ng mahika ng pamilyang Shu? Huwag kang mag-alala. Tutuloy namin ang iyong pamana. Yamang natalo ako. Maaari kong ibigay ang bagay. Ipagtabi mo muna ito para sa akin. Babawiin ko rin ito balang araw. Ibabalik mo rin ito sa akin. Lumabas ka? Master Shu, ingat dalawin mo kami. Shing. Hindi ka nagpabigo sa akin. Kung hindi ka kumilos, ang pamana ng pamilyang Lin ay tuluyan ng mawawala. Tapos na ang laro. Kain na tayo. Kain na tayo. Oy! Sandali lang. Di mo naalala ang sinabi mo? Ano bang sinabi ko? Marami akong sinasabi araw-araw. Paano ko matatandaan lahat? Parang sinabi mong kapag tinalo ko si Lin ng Qiang, hihiga ka at tatahol na parang aso. Hindi, ikaw. Ako, ito. Sa harap ng maraming tao, kung hindi mo tutuparin, ikakahiya ng pamilyang Lin. Linsing, ikaw. Qianger. Ming Cheng, sinabi mo nga yan. Dapat mong tuparin ang Linxing, kahit iniligtas mo ang buong angka ng Lin ngayon, ang tatay ko ay iyong tiyong, huwag kang magmalabis. Tay, okay lang. Okay. Magandang ambiente anong inyong pamilya. Ganito sa Ginoong Lin, siya point the crown sa Dog Cobra. So, nararapat lang sa inyo ito. Gamit ang kupon na ito, makapupunta ka sa Kyoto Grand Stage at makakalaban sa dayuhang salamangkero. May espesyal din na premyo. Pero Zucchini na perso, apat lang ang pwesto. Ikaw ang bahala. Salamat, Presidente He. Paligsahan ng mahika. Kung buhay pa ang ilan sa mga maliliit, makikita natin sila. Sabihin mo, kung hindi dahil kay Linsing, mawawala na ang Lin family ng Timog. Sa murang edad, tinalo ang pangwalo sa mundo. Walang hanggan ang kanyang magiging tagumpay. Ashing Jingjing. Halika, umupo kayo sa tabi ni Lolo. Jingjing, Ashing. Kitang-kita ng lahat ang inyong kakayahan. Hindi lang kayo magmamana ng haspi ng Jade sa hinaharap, pati mga gawain ng pamilya, dapat at mas magmalasakit ang may kakayahan. Lolo, ayaw ko ng iba pa. Gusto ko lang alagaan si Ashing. Yamang may ganito kayong kakayahan, dapat mas maging aktibo kayo sa pamilya. Jingjing, galit ka pa ba sa tiyong mo? Nagkamali noon ng tiyo mo. Humihingi ako ng paumanhin. Jingjing, amin kaming nagkamali. Huwag mo kaming sisihin. Nagsusorry din si Tio Er sa'yo. Sige na. Alam ko rin ang pagkakamali ko. Ang bait mo talaga. Patawarin mo na kami. Jingjing, Ashing. Pagbati. Kahit may nagawang mali, pamilya pa rin sila. Patawarin mo na.
Sige. Maraming talento ang pamilya Lin. Sa inyong pagkakaisa, nagaan ang loob ko. Tayo'y mag-inuman na. Sige na. Asing, Ha ha ha. inumin mo to, hahaha. Jingjing. Sige na. Anen. Ang napaligsahan ng Mahika, ikaw ang mangunguna sa grupo. Ikaw ang kinabukasan ng pamilya Lin. Dapat magtagumpay ka. Opo, Lolo. Para kang bagong salta. Pero ang tumayo sa entablado at magmahika sa buong mundo ay pangarap nating lahat. Sa wakas, matutupad na. Kahit di natin inaasahang manalo, dapat magaling tayong lumaban para makilala ng mga mahikerong ang mahika ng pamilya Lin. Ito'y pangalan ng ating ninuno, World Magic Competition. Dapat magsumikap tayo, huwag nating ikahiya ang angkan. Nakarating ka rin. Kahit presidente ay may alam sa pamilya Lin, ahahaha, tara na. Lumabas ka na. Master Shin, pasok po kayo. Sino siya? Si Shintremula India ito. Sangavira Ranges Hongs Go ng Maika. Nangunguna sa buong mundo. Ilang taon na niyang tinatarget ang Daxia natin? 100 taon ang nakalipas, pinigilan sila ng ating ninunong si Lin. Namatay ang ating ninuno sa pakikipaglaban sa magnanakaw. Nawala ang sinaunang mahika ng Angkan Lin, walang nakapagpatalo sa kanila mula noon. Anak pala siya ng matandang asong iyon. Na 100 taon na ang nakaraan, pinigil ang aking ninuno ng Angkan Lin. Nag-aral ako ng mahika ng matagal para lamang pagtibayin ang kahihiyang ito. Gawing katawa-tawa ang mahika ng Daxia. Ngayon matutupad ko na ang aking layunin. Patay na si Lising ng 1 siglo, hinahawakan pa rin ng Daxia ang Lising Cup. Global Magic Competition katawa-tawa. Ito ang ticket natin. Puno na ang venue. Umuwi na kayo. Bakit? Ito ang ticket mula kay Vice President Hikunan. Entrance ticket para sa amin. Di nyo ba nakita na may dala si Master Shin na babae at 3 aso? Inagaw nila ang upuan nyo, umalis na kayo. Sandali lang. Bakit upo dito ang aso niya? Siya si Master Shin, ang numero 1 sa mundo. Ano ka ba? Pangahas ka? Ikumpara pa sa aso niya? Kami ang pamilya Lin ng Hang Cheng. Pinatay ng aming ninuno ang demonyo ng mag-isa. Bayani siya. Ang Magic Convention ninyo sa pangalan ng aking ninuno. Hindi mo ba alam? Hahaha. Anong pamilyang Lin sa Hangcheng dakila talaga ang ninuno ninyo? Pero patay na siya sa nakaraang 100 taon. Ngayon ang pamilyang Lin basura na lang. Hindi kayo karapat-dapat sa global competition. Lumabas ka na. Hoy, ang kapal ng mukha mo! Anong gusto mo? Kung hindi lang sa pamilya Lin, itinapon na kita. Oo, gamit ang pangalan ng ninuno ninyo? Gusto mo pang mabuhay? Leas, masahol ka pa sa aso? Ulitin mo! Yumuyuko ka sa mga taga Tianju. Pero nananakit ka ng kapwa mo. Daxia, bakit may tulad mong walang kwentang tao? Ikaw. Mali ba ako? Ang ninuno kong si Lin ang pumatay sa demonyo para tumayo ng matatag ang Daxia. Ngunit tapos na ang Qing Dynasty na ipalayas na ang mga dayuhan. Pero nakaluhod ka pa rin? Ang baba talaga ng tingin mo sa sarili. Pangahas kang kausapin ako ng ganyan? Tawagin mo si Lu Qingbo. Tatanungin ko kung paano turuan ang alila niya. Gago ka, sino ka ba? Si Presidente Lu Qingbo hindi basta-basta makikita. Sabihin mo kay Lu Qingbo. May sasabihin si Brother Sing. Kuya Sing...
Sino si Kuya Sing? Naalala ko matanda na si Pangulong Lu. Wala na siyang mga kapatid na lalaki. Tama, di ko siya narinig kailanman. Pinapangarap ni Lukingbo makita ang Kuya Sing niya. Kung di mo ito iuulat, kapag nalaman niya sa hinaharap, alam mo ba ang magiging kapalit nito? Hoy bata, wag mo kong lukuhin. Kung hindi, ang angkan niyo'y hindi nagiginhawa. Manatili ka lang dito ng tahimik. Kuya Sing, sobrang namimiss ko na mga panahong tinuturuan mo akong magsalamangka. Kasalanan ko lahat ito. Di ko ipinagpatuloy ang salamangka kundi inapi ng mga taga-Tianju sa mga nagdaang taon. Pangulo, may batang nagsabi sa labas may mensahe sa iyo ang kapatid mo. Hindi na ako ganyang kabata. Paano ako magkakaroon ng kapatid? Itong malikot na to. Ano bang Kuya Sing na yan? Paano niya ako nalokong ganun? Sino? Si Kuya Sing? Sabi niya si Kuya Sing raw. Bilisan mo. Dalhin mo na ako sa kanya agad. Opo. Di pa lumalabas ang Pangulo. Niloloko niyo lang ako. Sige na. Anong ginagawa niyo? Hindi niyo kami pinapapasok. Sasaktan mo na ba ako ngayon? Kung ako ang manapak sa'yo? Ikaw? Ito ang venue, yung pandaigdigang paligsahan ng mahika. Sa isang napakaseryosong okasyon, paano ka naglakas loob manggulo dito? Kung hindi kita paparusahan, marami pang gagambala sa hinaharap. Buisit! Matagal na kitang tiniis. Halika na, maglaban na tayo. Bagbugin niyo sila? Tigilan niyo yan. Pangulo, bakit kayo nandito? Ito nga mga pasaway na Lin, nanggulo pa sa ating paligsahan. Halatang hindi nirerespeto ang samahang mahiko sa kanilang paningin. Paumanhin sa abala sa maliliit na bagay na ito. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Opo, Pangulo. Lalo na itong batang salbahe. Nagsinungaling na may kapatid ka raw. So, ay hamanus samahang mahiko and onstuan niyo. Dapat siyang parusahan ng husto. Tama. Hindi po ganoon, Pangulo. Ako po. Si Bogay, 100 taong ka na. Mukha ka pang bata. Magaling ka sa facelifting technique. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Ganon. Siya ang Pangulo ng Samahang Mahiko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Baka mawasak ang angkan natin. Paumanhin po, Pangulo. Bata pa po kasi ang kapatid ko. Pakiusap, huwag niyo sanang isipin. Pangulo, ay kapatid ko'y daw hindi pa gaanong nakakakilala sa mundo. So sananay siyang magsalita ng walang kwenta sa bahay. Huwag po kayong magalit. Ashing, humingi ka agad ng tawad sa Pangulo. Malit na Bokay, ang tagal nating hindi nagkita. Halika, tipuin ko ang ulo mo. Naghahanap ka ng kamatayan? Bokay, matanda ka pa rin. Sa mundong ito, si Kuya Sing lang ang tumatawag sa aking Bokay. Batang hamak, sabihin mo kung paano mo nalaman yan. Napanaginipan ko. Pinapasabi niya sa'yo. Habang nananatili ang bansang Daxia, hindi mawawala ang sinaunang mahika. Nooy maaring nahuli ang Daxia, ngunit laging nasa unahan ng mundo. Tama. Yan ang sinabi ni Kuya Sing. Kuya Sing. Kasalanan ko ang lahat. Alam niyang ganyan ang sasabihin mo. Pinapasabi rin niyang ilang dekada nang nagkakagulo ang Daxia, normal lang mawala ang ilang tradisyon. Sa sitwasyong ito, nagawa mo pa rin. Maging ang Pangulo ng Magic Association at mapanatili ang mahika. Kapuri-puri na yun? Ikaw ang pinakamahusay niyang estudyante. Sabihin mo. Ano pa ang sinabi ni Kuya Sing? Nag-aalala siyang magmatigas ka at nag-aalala siya sa'yo, kaya dinalaw niya ako para paalalahanan ka. Ang guro ng Pangulo ay ninuno ng pamilyang Lin. Si Kuya Sing pala ang ninuno ng pamilyang Lin. Salamat, bata. Tatandaan ko ang payo ni Kuya Sing. Papanatilihin ang mahikang pambayan at ibalik ang dating karangalan nito. Opo. Sumama ka sa akin.
Sumama ka sa akin. Oy! Pangulo, gusto rin naming pumasok, pero may nagtapo ng aming mga tiket. Sabi pa'y mas masahol pa kami sa aso ng Shinge. Hindi nila tayo papapasukin. Ito ang opisyal na tiket ng Samahang Mahiko. Bakit hindi sila papapasukin? Ha? Hindi po kami nagkaintindihan. Bawal ang alagang hayop sa kompetisyon. Bakit nakapasok ang aso ng Shinge? Mabait kayo sa iba, pero mayabang sa sariling grupo. Ito ba ang itinuro kong tamang pag-uugali? Pangulo, amin pong pagkakamali. Paumanhin po. Siya ng Samahang Mahiko ay nangangailangan ng tunay na tao, hindi mga asong tulad ninyo. Tinanggal na kayo. Pangulo, ilang taon na po kaming naglingkod. Lubos naming sinikap. Pagkalooban niyo po kami? Oo. Paumanin po, hindi na mauulit. Wala na kayong kinabukasan. Tayo na. Sumama ka sa akin. Hindi na mauulit. Pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng tsansa. Pangulo. Pakiusap? Bigyan niyo po kami ng tsansa. Pangulo. Lumabas kayo. Pakiusap. Lahat, inalis ko na ang mga alagang hayop. Maupo kayo. May mag-host ng kompetisyon mamaya. Sana kayo ang manalo. Hindi ko kayo gagambala. Dayuhang salamangka sa mataas na platapormang ito? Nakakatawa talaga. Ashing. Anong expression mo? Ito si Master Shinge. Ang numero 1 sa buong mundo? Hoy, sino ka? Anong karapatan mong makialam? Wang Hailong ng pamilyang Wang sa Kyoto. Ito ang kapatid kong si Wang Haiyang. Pamilya ng Salamangka. 5 taon nang sunod-sunod na nagwagi ang pamilyang Wang. Hindi naman pala kayo mangmang. Taga saan kayo? Ha? Taga Hang Chinglin family kami? Tagalin family pala kayo, ha? Umaasa lang kayo sa kasikatan ng ninuno. Akala nyo pamilya kayo ng mga palaboy? Pangahas kayong lapastanganin si Master Shin? Ibig sabihin, maganda ang kinahantungan ng ninuno nyo. Kung hindi, anong silbi ng pamilya nyo? Tama. Mga salamangka, hindi karapat-dapat sa entablado. Hindi kayang ikumpara sa tunay na mahika. Kung lapastanganin nyo si Master Shin, papanawin ko ang buong Lin family. Lalo na ikaw. Batang basura. Naghahanap ka ng kamatayan. Pangahas mong insultuhin ang ninuno ko. Naghahanap ka ng away. Pangahas kayong lumapastangan sa aming ninuno. Ansyang. Huwag kang padalos-dalos. Paano nila nasabi ang ganun? Maligayang pagdating sa 5 taon na Linshin Cup Global Magic Competition. Ang asosasyon ay naghanda ng napakahalagang premyo. Bakit nakabalot sa tela? Ang premyong inihanda ng asosasyon ay tiyak na pambihira. Ito ang aking pulseras. Bing berding pulseras na may able to come or it's never flag. Ang may-ari nito ay nagbigay ng pambihirang kahulugan sapagkat siya ang huling lahi ng sinaunang salamangka ng Daxia. Siya ay bayani ng bansa. Siya ang ninuno ng Angkang Lin, si Linxing. Ano? Relikya ito ng ating ninuno? Umupo ka. Nabalitaan kong ang pamana ng sinaunang salamangka ay nakatago sa mga relikya ng Angkang Lin. Nangangahulugan bang kapag nakuha mo ang pulseras, may pagkakataon kang makuha ang sinaunang pamana? Ang sinaunang salamangka ng Daxia ay dating yumurak sa dayuhang salamangka. Kung maibalik ang pamana, tiyak na manunumbalik ang dating karangalan. Kaya hindi Mayor Boyong Baz asam sa kompetisyong ito, kailangang gawin ang lahat upang mabawi ang mga relikya ng ating mga ninuno
Bokay, ilabas mo ang magkapares na pulseras. Nais mong pasiglahin ang salamangkero ng Daxia para talunin si Shinge. Ngayon, gagawin ko ang nais mo. May mga bagay na dapat nang lumantad. Kayong lahat walang karapat-dapat sa mga pulseras na ito. Akin ang mga ito. Akin sila. Master Shin, ano ang ibig mong sabihin? Lagi kong alaala ang aral ng aking mga ninuno. Patapalang ako'y nagsasanay na ng magic. At hindi kailanman pwedeng pabayaan upang tapakan ang salamangka ng Daxia sa ilalim ng aking mga paa. Ngayon ako ang numero 1 sa mundo. Ngunit wala akong angkop na alaala. Sakto lang sila. Master Shin, kung gusto mo silang makuha, kailangan mong manalo sa kompetisyon. Labag ito sa mga patakaran. Daxia, haha. May kayang tumalo sa akin? Yamang walang makakatalo. Bakit hindi ko ito kunin? Sobrang yabang nitong si Shinge. Di ba't karapat-dapat magmalaki ang numero 1? Sa paningin ko, sang sinaw ng magic na ito ipamaril lang. Hindi ito seryosohin. At dapat wasakin ng tunay na magic. Kayong mga amateurs karapat-dapat lang matuto ng magic. Ni hindi nyo maintindihan ang salamangka. Ano pang silbi ng pagyayabang? Kung may kakayahan ka, talunin mo si Master Shin at bawiin ang inyong mga relikya. Tama, ni hindi nyo maprotektahan ang relikya nyo. Anong karapatan nyong magmalaki rito? Kayo. Won't you sinuuna ng magic ay hindi lamang pamana, kundi yaman din ng bansa. Kung kunin ni Shinge ang mga relikya, kahihiyan ito para sa Daxia. Kaya dapat nating bawiin ang mga relikya. Huwag kang mag-alala. Hindi nila makukuha ang relikya ng Daxia. Master Shin, magpakadignidad ka naman. Sige. Sundin natin ang mga patakaran. Ikaw ang pinakamalakas sa Daxia. Labanan mo ako. Ito ang Linksing Cup Global Magic Competition. Master Shin, kung nais mong makipagkompetensya, sundin mo ang mga patakaran. Hindi na ako makapaghintay ngayon na makuha ang 2 mesa. Hinahamon ko ang Daxia Magic Association. Bakit kayo natatakot? Mga duwag kayong lahat. Ha. Patay na si Linsing. Mga walang silbi kayo. Lalo na ikaw. Lagi mong sinasabing tagapagmana ka ni Linsing. Pero ano ang nangyari? Ayaw mong tanggapin ang hamon ko. Hindi mo karapat-dapat na maging tagapagmana niya. Pangulo, kahit siya ang nangunguna sa buong mundo, pero ikaw ang inapo ng ninuno ng aming angkang Lin at presidente ng Magic Association ng Daxia. Hindi natin siya pwedeng pagyurakan ang dignidad ng Daxia sa ilalim ng kanyang paa. Tama. Sa lupain ng Daxia, makapanghamon sa dignidad ng Daxia. Akala mo ba walang katapat sa Daxia? Ano? Nakatingin sa inyo ang buong mundo ngayon. Kung hindi ninyo tatanggapin ang hamon, ibig sabihin tatalo kayo. Sobra na ito. Gapangan ko ang bibig niya kapag may nagsalita. Tumahimik ka? Dito ba lugar ng kalokohan? Kevin, kung may sawang harap sa kanya, sigurado ka ba? Bata pa lang si Aishin. Paano niya makakalaban si Shinge? Oo. Baka nag-iisip lang ako ng labis. Pero hindi talaga ako mapalagay. Kung takot kayong makipagkompetensya, umalis kayo. Sige, ako na ang sasali sa kompetisyong ito. Sige, kapag natalo ka, aminin mo sa buong mundo na ang mahika ng Daxia ninyo ay hindi kasing galing ng sa amin. At ang mga bagay na unang ginawa ng iba ay magiging akin na. Ipapaalam ko sa mundo na ang mahika ng Daxia ay walang kwenta. Paano kung ikaw ang matalo? Ipapahayag ko sa mundo na ang mahika na wine sa Tianzhu ay mas mababa sa inyong mahika. Magmamano ako sa plaque ni Linsing. Magmamano at magsuot ng basahan. Mabuti. Sana'y tutupad ka sa salita. Naku, kung may naiwan sana akong pamana, wala sanang gulo ngayon. Ngunit sa hinaharap, hindi na mauulit ito. Para patas magkakaroon ng pandaigdigang botohan. Isang pagkakataon bawat panig. Ang may pinakamaraming boto ang mananalo.
Ikaw lang ang estudyante ni Lin Sing. Huwag mo akong biguin. Kuya Sing, hindi ko pababayaang lumabas ang mga labi mo. At hindi ko hahayaang lapastanganin ang dangal ng aking bansa. Magjangkimpon para sa pagkakasunod. Huwag na. Gusto ko ang paggalang ninyo sa matatanda. Hayaan mo na siyang mauna. Bukay, gawin mo lang ang makakaya. Huwag kang ma-stress. Huh. Ha? Anong gagawin niya? Kakanta kaya siya? Walang kinabukasan ang sinaunang mahika. Naubusan na siya ng mga pamamaraan at nag-aral na ng opera. Haha. Kayo'y humahanga sa dayuhang mahika. Bakit hindi niyo tanggapin ang banyaga bilang ama? Pangahas mong ininsulto ako? Di ako interesado. Gusto ko lang sabihin, ang kultura ng Daxia ay sumasaklaw sa lahat. Ganun din ang mahika. Walong makalangit na dragon. Sing walang berefang mayon na dragon. Diyos ko, ang walong makalangit na dragon. Diyos ko, tunay na ang walong makalangit na dragon. Kamangha-mangha, sabik na sabik ako. Ano ang dragon ng 8 division? Walong makalangit na dragon. Natatanging yapak na likha ng ating ninuno. 8 linya ng body dragon. Ngunit may 64 na baryasyon. Ibig sabihin, walang nakakaalam kung ano ang tunay na makalangit na dragon. Hindi ba't mananalo tayo nito? Kaya yung gawin ng Pangulo ang trick na ito. Tiyak na mananalo siya. Magaling. Matagal ko nang gustong sampalin ang gagong iyan. Ngayon masisilayan natin ang kayabangan niya? Aba, totoong 8 makalangit na dragon talaga. Ang galing. Anong uri ng salamangka ito? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Sandali lang, parang nakakita talaga ako ng dragon. Posible kayang ito ang sinaunang mahika natin? Kayong mga salamangkero, hindi nyo nauunawaan ang ganda ng sinaunang mahika. Ang salamangka ay gamit lang ng props para linlangin ang manonood. Ngunit ang mahiki ay kayang gawing mahiki ang kaluman. Inang walang kamakalangit na dragon ay napakamakapangyarihan. Kung masasanay mo ang ika-31 pataas, hindi lang ako, walang makakatalo sa iyo sa mundo, pero ika-9 pa lang ang sinanay mo. Ni hindi mo alam kung paano maglatag ng pundasyon. Sabi ko, gusto kong gawing luntian ng buong mundo. Gawing luntian ang buong daigdig. Paano yun mangyayari? Porcelain tile ito. Iniisip kaya niyang tumubo ang damo sa mga tiles? Luntiang-luntian. Imposible yan. Naging luntian talaga. Paano ito naging luntian? Paano nangyari yon? Ang astig, may tumubong damo talaga sa tiles. Hindi ko pa natapos ang 8 makalangit na dragon, pero sapat na para talunin ka. Sa hindi buong aral na natanggap, umabot ka sa puntong ito, ipinapakita nito ang pagsisikap mo. Pero para talunin ako, malayo pa ang mararating mo. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa harap ng Pangulo, napakagaling na salamangka. Gusto pa kaya niyang manalo? Ang Qiang, matandang sining ang Madiik ng Tianzhu. Maraming uri ng salamangka. Hindi ito imposible. Anong dapat nating gawin? Ang mga relikya ng ating ninuno hindi maaagaw ng mga dayuhan. Siya? Hindi makukuha. Akala ko may kakayahan ka, pero nabigo ako sa'yo. Sa ganyang kakayahan mo, hindi ka karapat-dapat na estudyante ni Lin Sing. Ang lumang magic niyo ay dapat lamang apakan. Paano nangyari yon? Ang trick ng Pangulo ay nasira kaagad? Baka naman ang mga relikya ng ating ninuno ay madadala sa ibang bansa? Hindi. Hindi pa siya nagpapakita ng magic. Ang panalo ay batay sa boto. Bago malaman ang resulta, may pag-asa pa tayo. Ngayon, ang pulseras ni Lin Sing ay akin na. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mong matalo, di ba? Guro Shin, ayon sa patakaran ng paligsahan, kailangan mo nang tapusin ang trick mo. Ang pinakamaraming boto ang makakakuha ng relikya ni Guro Lin. Ayaw mo pang sumuko, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Para makita sa mga palaka sa balon ang himala ng mahika.
Hoy, natalo si Little Baikay. Ano mga nangyayari? Ang kilos sa salamin, bakit magkaiba? Oh, parang may dalawang sumasayaw. Maaari kayang hinilan niya ng tao mula sa salamin? Sa harap ng lahat, imposibleng mandaya. Talagang kahanga-hanga siya. Hahaha. Anong nangyari tapos na... Hahaha. Akala ko magiging kahanga-hanga. Yun lang pala. Hoy, natalo ka. Bumaba ka na sa entablado. Hahaha. Ayan, talo. Hindi pa ako natalo dati. Ang ganitong mababang klasing bagay hindi maitutulad sa balahibo ng aking Daxia. Paano ka mananalo? Kung mananalo ka man dito, masasabi ko lang na kayong mga dayuhan ay walang pakiramdam sa paligsahan. Kayong mga palaka sa ilalim ng balon. Wala kayong alam sa mahika. Ngayon, hindi kita pahihintulutang umalis. Subalit magkaiba tayo ng mundo. Walang patutunguhan ang ating dalawa. Hindi ka makakapunta sa mundo ko. Pupunta ako sa mundo mo para samahan ka. Nagpakita talaga siya ng isang tao. Sabi ko na nga ba, ang mahika ni Master Shin ay hindi simpleng bagay lang. Hindi lang ordinaryong mahika ito. Kanina, gumawa rin si Master Shin ng dula-dulaan. Hahaha. Hindi ko inakalang napakalakas pala ng hayop na ito. Baka tayo matalo. Hindi. Kailangan nating protektahan ang fairy bracelet. Kuya Nan, bakit hindi natin... Kuya Nan, bakit hindi? Nababaliw ka ba? Halika, ito aning pandaigdigang kompetisyon ng mahika. Kung manalo si Shingi sa kompetisyon pero may mangyari sa Daxia, magiging katawa-tawa ang Daxia. Anong masasabi mo? Kuya Nan, wala na bang ibang paraan? Ang pinakamalakas na Salamangkeros Daxia ay ang presidente. Kung matalo siya, di ko alam sino pang mananalo. Buwisit, kung hindi lang sa mga ninuno natin, dahil sa bayan, may lakas ng loob silang apihin tayo? Huwag kang mabahala. Walang makakakuha sa mga bagay ng Daxia. Wow, ang ganda! Ang galing! Hahaha. Anong pinagmamalaki mo? Dayuhan ng manalo at mapahiya. Dignidad ng Daxia ang mabababoy. Walang hangganan ng sining. Pinapalakpakan namin ang sining. May problema ba? Tagapagpasimula, Nespasimila ang botohan. Bukas na ang botohan ngayon. Ang daming boto. Tayo ang mananalo. Kahit sino ang manalo sa huli, basta hindi maipupunta sa ibang bansa ang mga sagradong relikya, may pag-asa tayong mabawi ang mga ito. Tama. Nakita ba ito ng mga dayuhang unggoy? Ito ang ganda ng sinaunang mahika ng Daxia. Hindi nyo ito kayang talunin. Layas na kayo dito. Ito ba ang kalidad ng mga taga-Daxia? Ang Tianju ay laging nakakatawa. Kinikilalang unggoy ng buong mundo. Makatotohanan lang siya. Wala naman sigurong problema. Natalo ka, Shinge. Umalis ka na.
hindi ka welcome sa Daxia. Natalo ba ako? Idilat mo ang mga mata mo. Tingnan mabuti kung sino ang natalo. Ito. Ano ang nangyayari? Ano ba yan? Bakit biglang nalamangan? Kanina pa lamang tayo ang nangunguna. May daya kaya? Local data lang ang naipakita kanina. Na-delay ang data mula sa ibang bansa. Lumabas na. Mahina pala ang sinaunang mahika ng Daxia. Hahaha! Maayos din to. Huwag mag-alala. Noong panahong iyon, yung mga ninuno ng Angkanlin ay nagapi ang lahat sa Tianzhou. Tahimik na parang ngayon. Di mo katahimisang ito ay napakaganda. Ha! Pasensya na. Nabigo ko ang inyong mga inaasahan. Huwag kang sisihin, Bokay. Isang pagkabigo lang yan. Milyong beses nang nabigo ang Daxia. Ngunit nanguna rin sa huli. Ganon din sa Mahika. Inuwes mga Daxia ay hindi kailanman takot sa kabiguan. Alalahanin natin ang kahihiyan ngayong araw. Ito ang magtutulak sa atin para sumulong. Ang pagkatalo natin ngayon, babawiin natin sa hinaharap. Kahit muling magpakita ang sinaunang mahika ng Daxia, luma na yung 100 taon na ang nakalipas. Ang mahika ay umunlad ng malaki sa nakaraang siglo. Kahit pabigyan kayo ng isa pang siglo, hindi nyo ito mapapantayan. Bastos talaga itong hayop na ito. Gusto ko talagang sampalin siya. Alam mo, kung hindi kayo sang-ayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kahit sino dito pwedeng lumaban sa akin. Kung may makatalo sa akin, panalo kayo. Muntik ko nang makalimutan. Ang pinakamalakas na pamilya ngayon, banyagang mahika ang natutuhan. Anong gamit nyo para talunin ako? Ako na. Ashing? Kaya mo ba? Number 1 siya sa mundo. Oo, Ashing, huwag kang magmayabang. Huwag kayong mag-alala. Ano ang ginagawa niya? Hamunin si Singge? Number 1 siya sa buong mundo. Kahit presidente ay hindi kaya sa kanya. Ikaw, Hump. Wala na bang iba sa Daxia? Pangahas kayong magpadala ng bata laban sa akin. Kahit mag-aral siya mula pa sa sinapupunan, hindi siya magiging kalaban ko. Bagamat siya ay isang bata, kayang tumayo sa sandaling ito. Sa ganitong lakas ng loob, tinalo na niya tayong lahat. Tama. Nang gayon ay maliwanag na. Hindi talaga tayo kasing galing niya. Kuya, alis na tayo. Hindi kailanman naglagay ng bata sa harapan ng Daxia. Tama. Bagamat idol ko si Singge, para sa Daxia dapat tayong lumaban. Tama. Aching, hindi mo kailangang gawin ito. Ikaw ang pag-asa ng Daxia. Naniniwala akong balang araw maibabalik mo ang ningning ng Daxia. Hindi na natin kailangang maghintay para harapin siya. Sigurado ka bang mananalo ka? Munting Bokay, kailan ka nang ahas na tanungin ako? Ganitong tono. Pangulo, hayaan mo kaming lumaban. Kahit hindi kami manalo, kailangang malaman ng mga dayuhan hindi maapak-apakan ng dangal ng Daxia. Tama. Paano tayo magtatago sa likod ng bata? Huwag, hayaan mo siya. Ano ba iniisip ng Pangulo? Lalong mapapahiya tayo nito. Matagal na panahon nang walang ganitong kahihiyan sa Daxia. Pangulo, hindi ka nagkakamali, di ba? Bata lang siya. Paano siya mananalo? Sinabi ko na, hayaan mo siyang lumaban. Munting bagay, gusto mo talagang makipaglaban sa akin. Sabihin mo nga kung paano mo ako matatalo. Sige, dahil nangihingi ka ng payo ng may pagpapakumbaba, turuan na kita ng leksyon. Kung hindi mo kayang gumamit ng trick ng maayos, pwedeng makapatay iyan. Sige. Wang Yuji, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo? Hoy! Ang paggambala sa trick ng iba ng basta-basta,
Ito ba ang profesionalismo ng salamangkero mula India? Ikaw. Shingu, huwag mong kalimutan. Nasa Daxia tayo. Sige. Tingnan natin. Anong trick ang kaya mong ipakita? Kilos, bumalik ka sa iyong mundo. Tingnan niyo, nagbago ang tanawin sa salamin. Ano bang nangyayari? Prop ni Singge yan. Paano niya nagamit yon? Ginamit niya ang props ng iba para sa sarili niyang trick. Unang beses ko makakita ng ganitong estilo. Kaya ni Shinge magpakita ng tao. Kaya ni Asing paglaho ang tao? Paano nangyari yon? Nasa piling siya ni Shinge. Paano siya sumunod sa utos ng iba? Ano ang gagawin niya? Bakit ko hindi maintindihan? Wang Yuji, umuwi ka na. Pasensya, may tumatawag sa akin. Bilisan mo! Tingnan mo, nawala na ang tao. Pumasok siya sa salamin. Talagang pumasok siya. Isinuko niya ang tao. Paano ito nangyari? At ginagamit niya ang gamit ni Shinge. Hindi ba't pambabastos to kay Shinge? Binababoy natin tong gago. Ha? Grita again, nakakitog pa mga boys ng Share Sister. Kuya Shing, nakabalik ka na? Pangulo, alam mo ang trick na ito. Ito ang kakaibang trick ng aking maestro. Ibinabalik ang parehong teknik sa kalaban. Sa trick na ito, maraming salamangkero ang kanyang tinalo. Ano, Mr. Waka versus Konya. May kayang magaling magpakita ng magic trick ni Master Lin. Baka pinasa ni Master Lin ang mahika sa panaginip. Nasaan siya? Saan mo siya dinala? Pakawalan mo siya agad. May sasabihin ka ba? Ang galing mo talaga. Buhayin mo na lang siya ulit. Magaling kang magpalitaw ng tao sa hangin. Bakit hindi ito gumagana ngayon? Nabisto na trick mo. Nakakatawa. Bilisan mo na nga. Gusto kong makita ulit. Huwag kang maalarma. Umpisa pa lang ito. Nabistong ko lang ang magic mo. Ngayon palabas ko na. Ano? Hindi yun palabas kanina. Hindi man lang tama ang palabas. Bakit pa tayo nag-aral ng salamangka? Nanalo na tayo, Asing. Bakit siya nagpapalabas pa rin? Paano kung magkamali? Oy! Naniniwala ako kay Asing. Kaya niya yan. Oo, naniniwala rin ako sa kanya. Naniniwala rin ako sa kanya. Ayoko lang ng mga peligro. Butchay, bigyan mo ako ng lubid. Lubid? Ikaw. Gusto mong magpalabas? Oo. Sige. Ano ang ipapalabas niya? Lubid pa ang kukunin? Hoy, Tagalin family ninyo yan? Ano ang gagawin niya? Kung alam lang namin, ako na sana ang unang sumugod para sampalin ng gago. Bakit pa namin hinintay? Teka, parang may nakita akong ganitong trick sa lumang libro. Pero sobrang hirap nun. Kahit 100 taon na ang nakaraan, kakaunti lang ang nakakagawa. Ito ba yung... Tingnan mabuti. Hindi. Imposible ito. Ngayon sa Daxia, paano may nakakagawa pa ng ganitong salamangka? Ngayon ay may piyesta ng melokoton si Inang Reyna. Gusto kong subukan. Sasama ka ba? Hindi ayaw ko. Naku. Sige kung ganun. Tatawag na lang ako ng diwata. Lubid, bumaba ka. Inang Reyna, gusto ko pong kumain ng melokoton. Nako, may dala ang diwata. Anong yung klaseng mahikang ito? Ang galing. Kung ikukumpara, walang kwenta ang salamangka ni Singge.
Siya nga. Siya talaga. Kuya Sing, nakita mo ba yon? Ang sinaunang salamangka ng Daxia. Bumabalik ang pamanang ito. Bujay, subukan mo. Sige. Ate, ikaw naman! Masarap pala. Magaganda ang Melocoton ngayong taon. Pagpitas ng Melocoton sa langit. Hindi ba't nalimot na ito? Paano mo ito natutunan? Bakit mo gustong matuto? Ako. Sinabi ng Reyna Ina na gusto niya ang kasama mong babae at gustong panatilihin ito bilang alila at tinatanong kung payag ka. Hindi ako sang-ayon. Sayang naman ang magandang pagkakataon na sayang mo. Ikaw na ang sumampat sunduin siya. Ako ang susundo sa kanya. Hindi, ayaw kong pumunta. Di ba kanina ang yabang mo? Bakit ngayon takot na takot ka? Hindi ka ba natatakot nito? Di mo ako maluloko. Ginamit mo ang sinaunang mahika ng Daxia, padadalhin mo siya at mawawala ka na. Sige, hihilingin ko kay Reyna Ina na ibaba siya. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Bakit ako narito? Bakit napalitan ang suot ko? Natalo ako. Nanalo tayo. Hahaha. Nanalo tayo. Pero sa wakas, nagtagumpay tayo na mabawi ang mga relikya ng ating ninuno. Oh, ha ha ha. Talagang kahanga-hanga ang mahika. Nagdesisyon na ako. Mula noong gayon, mag-aaral din ako ng mga mahika. Gusto kong maging dalubhasa sa mahika. Tatayo din ako sa pandaigdigang entablado at ipakita sa mundo ang ating pambansang yaman. Hoy, pwede mo akong sambahin bilang iyong Panginoon. Talagang tuturuan kita ng maayos. Ha ha ha. Kung matuturo mo sa akin kung paano pumitas ng Melocoton sa langit, baka pag-isipan ko. Ha ha ha. Matalino ka. Bagamat malalim ang mahika mo, naputol ang pagpapasa ng mahika ng Daxia. Sa dalawang trick lang na ito, hindi ka magiging master. Sa iyong mataas na talino, kung walang master na gagabay sa'yo, masasayang lang. Pwede kang maging apprentice ni Shingai. Oo. Matuturuan kitang lahat ng advanced na mahika ng Tianzhu. And gagawin kitang susunod na global champion. Ano pa? At kapalit nun tuturuan kita ng dalawang trick na yan. Hindi kailangan. Basta umalis ka sa Daxia at maging mamamayan ng aking bansa. Hindi mo karapat-dapat gayon din ang Tianzhu. Sinabi mo lang na naputol ang mana ng Daxia namin habang ang mahikanyong Tianzhu pagkatapos ng daang taong pag-unlad ay lumampas na. Pero ngayon gusto kong sabihin sa'yo na ni 100 taon man o kahit 500 taon hindi mo malalampasan ito ang sinaunang mahika ng Daxia. Para sa'yo, dayuhang unggoy, dahan-dahan mong pag-aralan. Hindi ka na muling makakataas ng ulo. Bilang tao, ikaw. Natalo ako. Pero balang araw, makakatapak muli ako sa lupain ng Daxia at yuyurakan ang mahika ninyo. Hindi darating ang araw na yun. Dahil sa madaling panahon, magkakaroon ng hindi mabilang na salamangkero sa Daxia na pupunta sa Tianzhu at gagawing walang kwentang basura ang mahika ninyo. Oo, maghintay kang mapipigtal. Sa panahong iyon, tahimik na tahimik ang eksena. Ang mahika ng Daxia, naputol ang pagpapasa. Sa dalawang trick lang na ito, hindi mo kaya. Eh di maghintay tayo at tingnan. Alis na tayo. Tekla muna! Tama, ang nakakakalam sa kalagayan ay tunay na matalino. Ang pagganib sa Tianzhu lamang ang pinakatamang desisyon. Sobra kang mag-isip. Nagpapaalala lang ako. May isa pang dapat gawin. Tama. Sinabi mong pag natalo ka, manunuyo ka sa harap ng altar ng aking mga ninuno. Bakit mo nais baguhin ang iyong pangako? Ginoong Shin, nasa harap tayo ng mga kamera ng mundo. Hindi ka naman siguro manloloko. Sa pagkasabi ko ito, hindi ko ito babawin. Mananatili ako sa Daxia ngayong mga araw.
Maaari ninyo akong tawagan anumang oras. Oh, Ajing. Tayo ay nagtagumpay. Ang galing-galing mo talaga. Ashing, salamat sa iyo ngayon na ibalik natin ang mga labi ng ating ninuno. Hindi lang mga relikya, kundi ang dangal ng Daxia. Ashing, maraming salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa Daxia. Ano ba yung ginagawa ninyo? Nahihiya tuloy ako. Ashing, inaanyayahan kitang sumali sa Magic Association. Kung papayag ka lang, ikaw ang papalit sa posisyon ko. Rekono sa Magic Association, itinataga ito na iyong mga ninuno. Noon pa man, Magic Association na ang tawag. Ngunit napilitan itong magpalit ng pangalan. Babalikatin natin ang dating pangalan. Sa hinaharap, ang buong industriya ay magsisentro na sa Daxia. Kaya pumayag ka. Hindi ako interesado rito. Yung pagsali ni Ashing sa Samahang Mahiko ay hindi Samahang Mahiko na ang tawag ngayon. Pangarap ng lahat ng salamangkero, lalo na ang maging presidente. Malaking pakinabang ito sa pamilyang Lin. Chiang. Ashing. Sa totoo lang, ang pamilya hindi ka pipilitin sa anuman. Pero tungkol dito, pag-isipan mong mabuti. This sauce fight for price yun na Pakar Balwad. Oo, ang Samahang Mahiko ay marami itong truko ng iyong mga ninuno. Basta payag ka, buksan namin ito sa'yo. Paumanhin? Ashing? Ikaw rin ba ay susubok mangumbinse? May sasabihin ako sa'yo. Samahan mo ako. Ate, nanalo ako. Hindi ka ba masaya? Nanalo ka para sa Daxia. Siyempre masaya ako. Pero mahina ang kapatid ko mula pagkabata. Mahilig man siya sa mahika, ni simpleng trick ay di niya magawa, ni hindi makapag-perform. Pero nung nagkasakit kang malubha, nag-iba ka na ng pagkatao. Hindi lang magaling sa mahika, gumaling ka pa ng lubusan. Ako, hindi ko alam. Hanggang kailan ako mananatili dito? Masaya ako nung una. Pero may kakaiba akong naramdaman. Para kang matanda kong umasta. Wala kang kasing siga ng bata? Kaya sana wag mo akong lokohin. Ikaw ba talaga ang kapatid ko? Ako... Hindi ako. Si Ashing, ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak. Sana wag mo akong lokohin. Patay na si Batang Linsing, bakit hindi? Siyempre, ako ang bunso mong kapatid. Ikaw rin ang tanging kamag-anak ko. Ashing, ang galing mo. Ate, pasensya na. Nagsinungaling ako. Hindi ako si Ashing na kilala mo noon. Yung may sakit na bata. Pero sigurado ako ikaw lang ang kamag-anak ko, ate. Oo. Mga teknik ko galing sa mga ninuno ko sa panaginip. Pinagaling niya sakit ko. Di ko na kailangan ng proteksyon mo. Kaya ako na ang magtatanggol sa'yo. Sige, Ashing. Ikaw na ang bahala sa atin mo. Sige. Umuwi na tayo. Ang galing! Natalo ni Ashing si Shinge. Hindi lang niya ipinagtanggol ang kampyonato, nakuha pa niya ang mga relikya, pinanatili niya ang dangal ng Daxia. Sa hinaharap sa kanya mapapasaulo ang Angkan Lin para ibalik ang ningning ng mga ninuno. Opo, tatay. Mula pa sa ating ninuno, ang Angkan Lin hindi na muling nakaranas ng tagumpay. Wala nang mangga sumamak sa Angkan Lin. Sayang nga lang. Ayaw sumali ni Ashing sa Magic Association. Kung ngunit tayo na ang nangungunang pamilya sa Daxia. Bata pa si Ashing. Huwag natin siyang pabigatan. Mula ngayon, bawal kayong pumilit sa kanya sa kahit ano. Opo. Opo. Tatay, nakauwi na kami. O ayan, bumalik na ang ating bayani. Saluhin natin sila. Lolo, nakita mo ba yon? Natalo namin si Shinge at naging numero 1 sa buong mundo. Lolo, ito ang pulsera ng ating ninuno. Mabuti. Hoy, nasaan sina Jingjing at Ashing? Bakit hindi sila sumama sa'yo? Oo. Bakit mo sila iniwan sa labas? Paano kung may mangyari? Anong nangyari?
Lolo, ganito kasi. May sasabihin daw si Jingjing kay Aising kaya pinauwi muna kami. Responsibilidad na ng asosasyon ang kaligtasan nila. Walang problema. Tay, galit pa kaya si Jingjing at ayaw bumalik? Hindi imposible. Dati kailangan nila ng proteksyon ng pamilya. Pero ngayon, mas malakas na sila kaysa sa pamilya. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Pandakan pamilyang Linan ay palalasin na ngayt. Pero tay, dapat rin tayo maghanda para sa pinakamalala. Kung sakaling may ganong iniisip sila, kahit anong sakripisyo, kailangan natin kunin sila. Sige. Basta masaya ito yung magkapatid, kahit lumuhod ako, gagawin ko. Ako mismo ang magsusorry sa kanila. Kanino ka magsasorry? Asing, nakauwi ka na. Mabuti naman. Salamat sa iyo, Apo. Malaking tulong ang nagawa mo sa pamilya. Oh, hindi lang para sa mga Lin, kundi para na rin sa buong Daxia. Oo nga, ha. Asing, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Gawin ko ang lahat para matulungan ka. May hihingin sana ako. Nais kong pag-usapan natin. Sabihin mo, kahit anuman yan, pangangakuan kita. Oo, susuportahan ka namin sa lahat. Asing, anong gusto mong sabihin? Namana ko ang lahat ng yaman ng ating ninuno. Ano? Ha. Ibig sabihin ang angkan nating mga Lin ay muling babangon tulad nung unang panahon. Maging sa buong Daxia, tayo magiging pinakamakapangyarihan. Magaling! Karapat-dapat kang maging pamangkin ko. Bakoy Alig, yung pangilan na napili mo. Gaya ng ginawa ng ating ninuno. Kaya naman mo ang lahat ng ito. Asing, mabuting balita ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pipiliting ibigay. Pamigay mo sa gusto mo. Hindi kami makikialam. Talaga? Oo, totoo. Wala kaming ipipilit sa'yo. Tatawagan ko na si Bukay para ibahagi ang lahat ng sikreto. Matututo ang lahat sa Daxia? Anong ibig mong sabihin? Kung ganito, wala nang lamang ang pamilya natin. Okay lang ngayon, pero pagkalipas ng ilang siglo, sino ang maalala ang nagawa ng mga Lin para sa lahat? Tay, pakiusapang mo si Asing. Matagal tayong naapi, ngayon may pagkakataon tayong gumante. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kanina pa nga ako niyo susuportahan niyo ako. Ngayon babawiin niyo. Atras ka na ba ngayon, ha? Ito. Huwag ninyo akong tingnan ng sabay-sabay. Wala itong kinalaman sa akin. Ngunit anuman ang desisyon ni Ashing, susuportahan ko siya. Asing, sabihin mo ang iniisip mo. 100 taon na ang nakaraan, ang Angkan Lin ay naging nangungunang pamilya sa Mahika. Hindi dahil sa mana ng Mahika, kundi dahil malalakas ang kanilang mga ninuno. Ngunit ngayon, ang mana ay naging sandata sa loob ng pamilya. Kung magpapatuloy ito, mawawasak ang Angkan Lin. Ilalantad ko ang Mahika sa publiko. Matututunan din ito ng Angkan Lin. Makagagawa pa sila ng sariling paraan. Dagdag pa diyan. Pero ito, Hayaan niyong matapos si Asing. Uy, may tagribdal pangyara na may hiwat na Mahika. Mga salamangkero tayo. Mga inahapo ng ating mga ninuno. May kalamangan tayo. Natatakot ba tayong makipagkompetensya? Mas mahina ba tayong Angkan Lin? Aha. Lolo, mga kasama, sumusuporta ako kay Aising. Kung may kailangan tayo, dapat tayong kumilos. Kaysa umasa sa mana ng ating mga ninuno. Ako rin ay sumusuporta. Pero dapat klaro muna. Turuan mo muna ako. Basta gusto mong matuto, titiyakin kung matututo ka. Oo, nandyan pa si Aising. Mabilis niyang nagagawa ang mga teknik ng ating mga ninuno. Pambihira ang kanyang kakayahan. Basta't siya ang magtuturo, hindi mapag-iiwanan ang Angkan Lin. Asing tiyuhin, maging makasarili ka. Pwede bang hindi mo turuan ang iba ng personal? Wala rin akong oras para magturo. Sige. Ayan na. Sige, alis na tayo. Sinabi na ni Kuya Shing na luluksa siya para sa ating ninuno. Sige, tignan natin. Tara na. Huy ha ha ha.
Asing, handa na ang lahat. Opo, magsimula na tayo. Sige. Ngayon, ang pangunahing salamangkero ng Tianzhu na si Singe nakasuot ng damit pagluluksa upang parangalan ang mga bayani ng Daxia. Ang ninuno ng Angkang Lin na si Lin Xing. Unang pagpapatira pa. Opo. Ikalawang pagpapatira pa. Ha. Ikatlong pagpapatira pa. Tapos na. Natpada ko na ang aking pangako. Babalik ako pagkalipas ng 3 taon at hahamunin kayo. Hindi na kailangan. Natanggap ko na ang lahat ng pamana ng aking mga ninuno. Ipapakalat ko ang lahat ng sikreto. Naniniwala ako na libu-libong tao mula sa Daxia ang tutungo sa inyong lupain ng Tianshu upang kayo'y hamunin. Ano? Minana mo ang lahi ng Angkang Lin. Asing, totoo ba ang sinabi mo? Totoo yan! Tanungin niyo sila kung ayaw maniwala. Opo. Salamat. Ang buong Daxia ay magpapaalala sa inyong sakripisyo. Busay, pagbutihin mo. Kapag hindi ka naging numero 1 sa buong mundo, ikukulong kita sa madilim na silid. Hindi ito dapat mangyari. Isunisagaw na nitong makapangyarihang salamangka. Paano ninyo ipamamahagi sa lahat? Ito'y aming desisyon. Wala kang kontrol dito. Tama ba, ate? Tama ka? Ano ba?